Ayan, hello guys. Good morning. Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everybody. Ayan, idikit na natin yung mic natin dito sa damit natin kasi may nakapansin nung previous vlog ko doon ata sa immigration journey vlog ko or immigration experience vlog ko. Um, na parang para ko daw kinakain yung mic at medyo malakas yung boses ko. Idikit ko na lang daw yung ano ko, yung mic ko dito sa damit ko in which dinidikit ko naman dati pa. Um, I don't know kung bakit ko yung hinawakan. Ayun, ano tong tawag na 'to? Dikit na lang natin dito kasi clear naman daw yung aking boses at hindi naman daw masyadong clear na. Clear naman daw. Basa muna tayo ng comment dito. Hello sir, sana next vlog po i-feature nyo mga agency na may direct hiring para po sa amin. Kakapasa lang po ng NCLEX, sana maganda, saka magandang visa for single and married na. Wala akong masyadong experience sa kung ano yung magandang agency. Ang na-try ko lang, actually isa lang talaga yung pinag-applyan ko. Connetics USA na agency in which dissolved na yon, nakipag-merge na sila sa AMN Healthcare. So wala nang Connetics USA ngayon. So isa lang talaga yung agency na pinag-applyan ko. Though they have like parang niline up nila ako sa iba't ibang hospital na merong direct hiring dito sa United States of America, pero isa lang talaga ang agency na pinag-applyan ko. At isa lang talaga yung target ko before coming here to the US na visa or visa category, which is EV3 visa category that will give you permanent residency on your first day or green card on the first day of your arrival dito sa Amerika. First day pa lang. So, yon. Wala ako bang tinarget na iba like H1B. Kung gusto nyong i-discuss ko yung pagkakaiba ng H1B or EV3 or kung ano man mas maganda sa inyo kung nagmamadali kayo papunta dito sa Amerika, comment down below. Nabanggit ko sa mga previous vlog ko na hindi ko gusto yung H1B talaga as in kasi that is isa yun sa mga visa na parang parang mata-tied up ka talaga sa employer mo. Anyway, yon. Yeah, sana makapag-vlog ako about that. Ang pag-uusapan natin ngayon is about credit score, credit history, credit score, guys. Credit score. Paano ba kayo makaka-build ng credit score pagdating nyo dito sa Amerika? How will you be able to achieve at least, if not excellent, at least good to very good credit score dito sa Amerika on your first year? Okay. Ako, akyat baba yung credit score ko kasi halos wala rin akong pakialam sa credit score. For as long as that it's more than 700, okay na ako doon. Why? Because parati ako nag-open ng mga credit cards, downgrade credit cards, mga ganyan. Because I'm always, hindi ako fan na nag-iipon or hindi ako fan para, ano tong tawag na to? Parang always fan ako ng mga welcome bonus. Okay, kaya marami akong credit card. Kada open mo kasi ng credit card dito, always siyang merong welcome bonus. Welcome bonus, welcome bonus. Hindi ka makakaipon ng maraming points just because you're spending a lot in your credit card. You can earn a lot of credit card points by signing up to a lot of credit card. And yun yung parang napili kong pagkaabalahan or journey para makaipon ng points and points para meron akong pang-supplement sa aking mga travel. Ayun. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin ngayon, hindi all about points, but ang pag-uusapan natin ngayon is all about credit score. Kasi ang credit score, very important din dito sa Amerika, lalo na kapag nag apply kayo ng loan, kapag
magrerenta kayo kasi magrerenta kayo ng apartment, ganyan. Kasi bago pa kayo makapagrenta ng apartment, you have to apply. Nag-a-apply po dito. Mag-a-apply kayo sa property management ng gusto ninyong apartment complex. And once you apply, they will run a credit score or credit check sa inyong credit history. They will check kung meron bang ilang credit card ang meron kayo, meron ba kayong late payment. Ang pinaka-importante sa kanila guys is the late payment or your payment history. Okay? Kung i-approve ba nila yung application ninyo or hindi. So, credit score is very important. Credit score is also very important if you want to open a new credit card, especially high-tiered credit card. So, importante din yan pag nag-a-apply kayo ng loan sa bangko for home loan or mortgage loan, kailangan nyo rin ng credit score. So, the question is, how will you be able to build a good credit score in a span of 6 to 8 months or in less than a year? Paano ninyo aalagaan yung credit history ninyo? Ano ba yung mga factors na nakaka-affecto sa inyong credit score that you should carefully watch out. So, meron yang high impact, merong medium impact, at meron ding low impact. 'Di ba? Ay, may tawag ako. Sino kaya to? Let's answer. Hello? Oh, I'm at work right now. I'm sorry, I could not take this call. Thank you. When I call, can I call you? Yeah, probably tomorrow. Thank you. Okay, have a good day. Char, nagsinungaling pa. Shelak. Ayun. Wala na akong maisip, Day. Nahirapan ako mag-English. So, sinabi ko na lang, I'm at work. Hindi ko naman masabi na nagbablog ako ngayon. Wag niyo akong disturbuhin. Shelak. Ayun. Kung ano ba yung mga nakaka-apekto sa ating credit score. So, let's go first sa pinaka-importante, guys. Ang pinaka-importante talaga, guys, is yung credit or payment history ninyo. Very, very high impact ang payment history, guys. So, kung wala kayong wala kayong late payment, talagang tataas at tataas ang credit score ninyo. Bigyan ko lang kayo ng quick history about myself. Dumating ako dito January 23 of 2023. So, I was able to open my first credit card, I think nung March of 2023, no annual fee. Ang first credit card ko is galing sa credit union ng ospital namin. Ang first, nakakatulong din ng auto loan ata. Ang first loan ko is April or May, mga ganyan. Hindi, March. March din ata or April, mga ganyan. Tapos, nag-rent ako nitong apartment na to, nagre-report din to sa credit bureau, ay, mga May ata, if I'm not mistaken. Mga ganyan, May. So, umabot ata ako siguro ng mga hindi July pa or August. Siguro mga July or August, tsaka ako nagkaroon ng credit score. And mababa pa yun. Siguro mga 680, 670, or 690. Pero at least, meron na akong credit score at that time. O diba? At least meron na. Kasi, nung first few months na nag-a-apply ako nitong mga apartment, wala akong credit history, guys. Nahirapan din ako maghanap ng apartment because I don't have
credit history. Ayan, pag-usapan na natin yung mga factors na nakakaapekto sa ating credit score. We do have the high impact. Ito yung pinakamalaking factor or percentage, may malaking percentage sa ating credit score. Payment history, guys. Payment history. Ayan. Ang payment history, guys, ito yung parang kunyari, meron kayong mga late payment, meron kayong, may mga late payment kayong hindi nababayaran. So, always pay your bills on time. Kasi kapag may late payment kayo, bababa yung credit score ninyo. Okay? So, yung mga credit card ninyo, dapat binabayaran nyo siya on time. Before pa lang ng due date, bayaran na. Kung sinabing March 16 ng due date, please lang. Pagkarating ng statement of account or yung billing ninyo, bayaran ninyo niya, guys. Okay? Bayaran ninyo na siya para wala kayong late payment. And always set up an automatic payment in all of your bills. Ako, always merong automatic payment na nakaset up sa akin just in case makalimutan na hindi ko mabayaran yung aking mga bills. So, kunyari, always meron akong bill for, kunyari, electricity. Due date is around always 16 of the month. So, meron akong automatic 2 or 3 days before that due date or mga 5 days before that due date, meron nang nakaset up na automatic payment. Paano kayo magse-set up ng automatic payment? Kunyari sa aking electricity bills, AS Ohio, nilagay ko lang yung checking account number, yung routing number ko, sa aking account, and then after that, set up an automatic payment, choose the date that you want, tapos nakaset up na yun every month. So, kung makalimutan yung hindi siya mabayaran, at least merong automatic payment before that due date. Tapos mababawas na lang yun sa inyong checking account. Kaya always dapat may laman ang inyong checking account kasi kapag nag-set up kayo ng automatic payment, tapos wala pa lang laman ng, walang laman ang inyong checking account, ay parang, parang magkakaroon kayo ng problema like bouncing checks or something with your bank or overdraft payment, guys. Nako, mas yun, mas malala yun. Ayan. So, yun. Set up an automatic payment. Pero ako, before pa lang ng automatic payment period ko, for example, yung automatic payment is every 12 or 11th of the month, binabayaran ko na siya in advance. Nagbabayad na ako ng 2 or 3 pa lang ng month na yun. Malayo pa yung due date ko para wala tayong late payment. Pero sometimes, merong times na nakakalimutan kong mag-pay in advance. So, since meron namang automatic payment, nakikita ko na lang na parang nade-deduct na lang siya sa aking bills or sa aking checking account kasi mahirap nang magkaroon ng late payment. Ayan. Kapag wala kayong late payment, you are great. Meron yang great, good, fair, and poor. So, great kapag 0, good kapag meron kayong isang late payment, fair ang score ninyo kapag 2 to 3 late payment, at poor kapag meron kayong 4 and above. Ang pagkakaalam ko, yung late payment history na to, kung hindi ako nagkakamali, nawawala ito every 24 months sa inyong credit report. Correct me if I'm wrong. So, kunyari yung late payment ninyo is more than 2 years na, siguro ay mawawala na siya. But, any revolving late payment within the 24 months period will still be on your credit score or credit report. So, 0 kapag 0 late payment, good. 1, meron kayong good na scores, 2 to 3 late payment, fair, and then 4 kapag meron kayong more than 4 na late payment. Ayan. Ano pa yung mga
factors. Very high impact or malaki yung naitutulong sa pag-angat or pagbaba ng credit score ninyo. Isa is credit utilization. Isa ito, guys, as in, credit utilization, guys. Before pa lang ako pumunta dito sa Amerika, ay inaral ko na or nag-research na ako kung paano mapapataas yung credit score ko, kung paano ko aalagaan ang credit score ko. Pero nung nandito naman ako, hindi naman naalagaan. Open pa rin ng credit card. Ayan. Credit usage or credit utilization. So, maraming level ito, guys. Meron akong kodigo dito. If you are great, ang score mo is great if you have 0 to 9% credit utilization. If you are good, if you're using 10 to 30% of your credit, fair 31 to 60% usage, and poor if you're using it more than 60%. So for example, bibigyan ko kayo ng example. Ang credit limit ninyo sa inyong credit card is $100, which is impossible naman. Magbigay naman tayo ng medyo closer to reality. Let's go for like $5,000, ganyan. Usually, they will give you a starter of like $2,000 here. Pero let's go for $5,000. Ayan. $5,000, guys. If you use, kapag gumamit kayo ng, for example, $200, magkano yon? Okay. 4%. You are still great. Diba? You are still great. Pag ganyan yung buwan-buwan. Tapos binayaran nyo $200. So, 5,000. Pag gumamit naman kayo ng $400, you are at the 12%. Hindi na kayo great, good na lang. Kasi nga, di ba, pag more than 10% or more than 9% na is, na kayo, good na lang at hindi na great. Paano naman kung kailangan ninyo, kunyari, $5,000 lang yung credit limit ninyo, guys. $5,000 lang yung credit limit ninyo. Pero, kailangan nyo magbayad ng airline ticket. Kunyari, pupunta kayo ng Pinas. Like, $1,500. Kunyari, round trip. Kunyari lang. $1,500. Okay. Tingnan natin. 1,500 divided by 5,000. Diba? Kunyari, yung credit limit ninyo. Di gumamit kayo ng 30% of your credit limit. May iwasan nyo ba yung paggastos ng more than like, syempre hindi. Hindi nyo yan maiiwasan, guys. So, in my case, for example, $5,000 yung yung $5,000 yung credit limit and kailangan kong gumastos or kailangan kong gamitin yung credit ko na $1,500 in which magiging 30% siya. So, ang gagawin ko, guys, ay para hindi yun ma-report sa credit bureau at maka-affect sa credit score ko, the moment, kunyari, for example, today, what's the date today? Mag-ano lang tayo, kunyari, May 2, ganyan, nag-purchase ako ng credit. Kunyari, May 2, nag-purchase ako ng airline ticket na worth $1,500 sa aking credit card na merong $5,000 credit limit, babayaran ko siya the moment. Okay? So, usually, it will take like 2 to 3 days before yan ma-finalize yung rate or ma-finalize yung bill. So, 3 days, meron na yung naka-charge sa akin credit card. Ang gagawin ko, guys, babayaran ko yung portion ng $1,500 na babayaran ko siya agad. Ang gagawin ko, babayaran ko yan ng mga $1,495, $1,490 bayad. So, ilan na lang yung natira? $10. $10. So,
pagkarating ng bill ko, okay, statement of account, $10 na lang yung aking balance. $10 na lang yung aking balance. Ayan. Hindi man lamang umabot, guys, ng ng 1%. 'Di ba? Hindi man lang umabot ng 1% ang credit utilization ko. So, yun yung sekreto. Maski mag-ano pa kayo, hindi nyo maiiwasan na gumastos or gamitin yung credit limit ninyo like 50% of it, 30% of it, kasi nga meron tayong mga malalaking purchases. Pero para maiwasan na mai-report sa credit bureau na meron kayong high credit utilization, pay your bills or pay the amount that you have used in your credit card before the statement date. Okay? Before ng inyong billing cycle. Pay it. Para paglabas ng billing statement ninyo, magmumukha na konti lang yung ginamit ninyo sa inyong credit limit. And it will be a good parang impression or good credit report yung marireport or maitatransmit sa mga credit bureau like TransUnion, Experian, mga ganyan. So, yun, pay your credit card not on time if you exceed beyond the credit utilization na target ninyo. Ayun. Ano pa? Nakakaano din yung ito wala tayong control dito. Ito yung parang credit history. Okay? Yung history ng credit ninyo, guys. Ito, guys, so ito yung old account, ganyan. So wala tayong control dito. Magiging great lang tayo after 25 years. Magiging good tayo after 8 to 24 years. Magiging fair lang tayo 5 to 7 years. And poor 0 to 4 years. So poor pa tayo. Ito, average age of old account, great 9 years and above. Good kapag 7 to 8 years na kayo dito. Fair kapag 5 to 6 years and 0 to 4 years. So for lahat sa atin, if we are under 5 years, we are poor pagdating sa ganitong category. So, nakaka-apekto rin yung total balance ng loan ninyo. Ayan. Yung credit limit ninyo, guys, ay nakaka-apekto din sa inyong, yung gaano kataas yung inyong credit limit. It also affect your credit score. So, in your credit, every time na mag-open kayo ng credit card, guys, bababa yung credit score ninyo. Pero tataas ulit yan. Why? Because your credit limit will increase. Tataas at tataas yan kasi nga nag-i-increase naman yung credit. Sa una lang bababa yung credit score ninyo pero babalik yan sa dati or sa normal. Kasi nga may madadagdag na naman sa inyong credit limit. So, ang total credit limit ko na ngayon, guys, is $51,357. Yan yung credit limit ko sa lahat ng mga credit card ko na revolving ngayon. So, kapag nag-open pa ako ng more and more credit cards, tataas ulit yung credit limit na yan. Baka umabot na tayo ng 100,000. And then, yes, pag nag-open ako, kunyari, today ng isang credit card, yes, bababa. Kasi nga merong credit check or credit inquiry. Pero, the moment na ma-detect ng system na meron akong additional credit limit na naman, tataas ulit yung aking credit score. Of course, nakakababa din sa credit score, guys, yung frequent credit check na sinasabi ko sa inyo. Credit check will also lower down your credit score. And guilty ako doon, parati akong naapektuhan doon dito sa mga credit check na yon. Pero low impact lang po ito. Low impact, okay? So kapag meron kayong credit check
kapag wala kayong credit check in the past 24 months, 0. Good kapag meron kayong credit check na merong 1 to 2. Fair naman ang score ninyo kapag meron kayong credit check na 3 to 5. Kapag more than 6, which is in my case, more than 6 ang credit check ko in the past 24 months, ay ano siya, poor. So, poor ako. Poor ang aking credit check. Pero, ano naman siya, low impact naman siya ang credit check. O, diba? Hindi naman siya nakakaapekto ng sobra sa inyong credit score. It affects your credit score. It lowers down your credit score, but it's not as, hindi siya yung pinaka basehan or merong malaking percentage on how your credit score is determined. Credit history, yan. Payment history, yan. Yan talaga yung nakakaapekto ng inyong credit score. So, isang at credit utilization. So, mag-focus kayo sa credit utilization in which na sinabi ko na yung secret sa inyo. If you have high spending, after 2 to 3 days, bayaran na yung credit card na yan. Huwag antayin ang statement date na mag-reflect na nag-spend kayo ng $2,000 out of your $5,000 credit limit. Diba? Huwag nang antayin. So, payment history, walang late payment, and your credit utilization. Yang dalawang lang yan, pwede nyo nang mapataas ng bonggang-bongga ang inyong credit score in less than a year. Okay, sana meron kayong natutunan bago kayo dumating dito sa Amerika kung saan kayo magpo-focus para mapataas yung inyong credit score at least within the year of your stay here in America on your first year. So, focus kayo sa walang late payment and mababang credit utilization ng inyong credit limit. Sana nakatulong itong video na to, guys. Thank you so much sa palaging panonood ng aking vlog and have a blessed day. Thank you.